puntahan natin ito, mga bossing. No? Ako ho, talagang nangangamba ako dito eh. Nangangamba ho talaga ako dito, mga boss chief amo, sir. Yung yung pakikipag-meeting ni Chis Escudero sa Chinese ambassador. Nangangamba ho ako kasi ang basa ko ho dito, alam niyo naman po, no, ang mga komunista. Pag nakaamoy sila nung mga tao na pwede nilang maging kakampi, susunggaban agad nila yan. Tingin ko nakaamoy sila, naamoy nila yung mga senador ni Duterte ay matutulungan sila. Oh, sino po ba yung mga senador ni Duterte? Oh, huwag kayong magreklamo, Chis. No, kung tatawagin namin kayo senador ni Duterte, kasi ganon yung pakiramdam at ganon yung naramdaman namin at ganon yung nakita namin doon sa inyong mga pagpapasya at doon sa inyong mga kilos diyan sa Senado. Kaya huwag kayong magtatampo. Ramdam at kita namin at amoy na amoy namin, no, na mga makaduterte kayo. Ngayon, no, mga bossing, chisil yan, sabi ni Maxip. Ngayon, no, ang iniisip ko dito, mga kababayan, sabi po kasi, secret eh. Hindi nila ipinapaalam sa taong bayan o hindi nila pwedeng sabihin sa taong bayan kung ano yung pinag-usapan nila. Tingin ko dito, nakaamoy na pwede nilang maging kakampi etong sila Chis Escudero at yung ibang mga senador. Kaya pinatawag. No? Baka magulat na lang ho tayo, mga kababayan. Sa mga susunod na araw, sasabihin ni Chis Escudero, nako, bakit ganyan? Bakit may missile tayo? Oh, kagayang-kagaya yun. Nung sinabi ni kagayang-kagaya ho yun nung sinabi ng China at ni Inday Sara Duterte. Mga bossing. Di ba? Kasi yan ho, mga bossing, ang style ng China, base po doon sa sinabi nung anak ni Juan Ponce Enrile, ang style ng China, pag-away-awayin tayo. No, magbayad ng mga tao sa Pilipinas para mismong sila ang kumalaban sa gobyerno ng Pilipinas. Habang sila nanonood lang ho sa atin, tayo naman po, tayo yung nagpapahina po sa bawat isa. O mahina, pagka mahina na, sasabihin ng China, o mahina na yung mga yan. No, mahina na yung mga yan. Atake na tayo. Pwede na. Yan din ang sinabi ko kahapon, malaking threat yan. Pakipag-meeting ni Chis, alam ba ng Malacanang yan? Meeting na yan. Parte ba ng work niya? Yan bilang senador, makipag-meeting sa ambassador ng China. Hindi, meron mga umaalingaw na balita. No, meron daw pong isang senador nag-aala, presidente ang galawan. Oh, baka ito, hindi kaya ako ito si Chis Escudero. Sabi dito, Chinese ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Oh, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topic of mutual interest. Also pleased to meet with several senator. Chis, ano ba yan? Pinag-usapan nyo din, kami magpopondo sa iyo, Chis, sa darating na eleksyon sa 2028. Huwag ka mag-alala, kami magpopondo sa iyo. Pero sa isang kondisyon, tutulungan mo kami. Sa isang kondisyon, sa aming kapapanig. Di ba? Yan po ba? Kasama po ba yan sa pinag-usapan nyo, Senator Chis Escudero? Sabi dito, Chinese ambassador to the Philippines, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topic of mutual interest. Also pleased to meet with several senators. Baka kasama dyan sila Bato de la Rosa, sila Bungo, etc. At kung sino pa po yung mga nakikita ng China o nitong ambassador ng China na mga makaduterte. Di ba? Siguro iniisip ng iba, paano? Saan iniisip ng China o nung ambassador? Paano pag nahuli si Sara Duterte? Ikaw ang papalit, ha? O ikaw ang papalit. Hindi kaya ganun yung mga pinag-usapan nila. Basahin natin to. Pleased to meet several senators, ibinahagi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang ilang larawan mula sa pagkikita nila
ni Senate President Chis Escudero nitong Miyerkules, August 6. Hindi idinatalya ni Wang ang napag-usapan. Secret topic nga. Secret topic, mga bossing. Yung pala, trader na naman tayo. Nabebenta na naman ang bayang Pilipinas. No? Wag naman, Chis. Ayaw ng mga Pilipino na magpasakop sa China. Sabi ni Elray, Communist China. Yan, oh my God, Chis. Maghunos dili ka. Patapon Pinas. Biruin niyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos nandoon sa labas ng bansa, nandoon po sa India, no? Ang inatupag po kundi ang magpalakas ng depensa ng Pilipinas. Tapos ito, nakikita natin yung mga senador natin, nakikita natin yung mga kumakalaban pilit sa ating gobyerno at kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos na mga nakikipag-meeting po doon sa pinaghahandaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya yung isa, tamang-tama yung ginawa ng National Security Council na alisin yun si Inday Sara Duterte. Kasi mga kababayan, sa sobrang pagiging close nila sa China, mukha pong yung mga napag-uusapan sa National Security Council, mukhang naibabato sa China Kaya tinanggal. Tapos sabi ng Vice Presidente, bakit nyo ako tinanggal sa National Security Council? Ngayon, kailangan ko ng paliwanag ninyo. In 12 hours o 24 hours, dapat yung paliwanag nyo nasa lamesa ko na. Siguro sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ano ka, sira? No? Di nalaman ng China yung aming mga depensa na pinaghahandaan laban sa kanila. Di ba? Sabi ni Elena Capistrano, kung ganyan po ang ginagawa nila, dapat po buwagin na po ang Senado, Boss Mark. Dami na nga sumisigaw niyan. Sabi ni Tato, Chis nag-report sa boss niyang, si Buang. Baka nasa plano nila, yan, mapatalsik si PBBM, ang papalit nila si Sara, President Sara, maging BP. Si Chis, pwede din mga kababayan. Diba? Kasi ang gusto ng China, maalis yung hindi nila kaalyado o maalis yung presidente na hindi nila magawa yung gusto nilang gawin sa Pilipinas. Diba? Hindi kagaya nung dating Pangulo. Ang dating Pangulong Duterte, kapag sinabi ng China, bawal yan, hindi pwede yung ganito, hindi ganyan, susunod lang yun. Pag sinabi ng China, bawal kumpunihin ang BRP Sierra Madre, hindi nila kukumpunihin yun. Pag mamalaki pa ni Roque, napagalitan pa ni Roque ang ating Pangulo. Kasi itong gobyerno ni Marcos Jr. kasi pinapangalandakan yung pagkumpuni nung barko. Kami ginagawa namin ng paraan. Biruin mo, ang lakas-lakas ng loob nila na tawagin na duwag, mahina o weak si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sila, yung barko natin na BRP Sierra Madre dyan sa China na nakasadsad po mismo sa teritoryo natin at mismong bansa natin, magpapaalam sa China o magtatago sa China para makumpuni, makakapal ang mga muka na magsabi na weak si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito ang ating Pangulo, hindi mapigilan sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Sino talaga yung weak, mga kababayan? Sino talaga yung mahina? Sino talaga yung totoong tuta ng China? Di yung mga sunod-sunuran lang po, di ba? Sabi ni Caroline Makino, may kapangyarihan kasi siya, kaya malakas ang loob. Sabi ni each day is a blessing. Si Chis, na-overlook niya ang trabaho, sumobra sa limit at hindi maawat, pahiyang-hiyang na siya. Todo na ito, ang pagkahiya niya para makatago sa kasalukuyang sitwasyon. Yung forthwith po ba ang gusto nyong sabihin dyan? Sabi ni Michael Sablan, matigas na mukha ni Chis. Senate President lang siya, akala niya yata presidente na siya.
Anyway, mga bossing, yan pong meeting na yan, hopefully o sana wala tayong makitang paglaglag nila sa Pilipinas, mga kababayan, dahil hindi papayag ang mamamayang Pilipino. No? Sabi ni Melon, Mark, bata ka pa, kung pwede magbanat ka ng buto, magtrabaho para may taxes ang gobyerno ni BBM. Kapag nagtrabaho pa ako, itong relo ko, hindi pa Rolex to, ha? Pag nagtrabaho ako, ano pa Diyos ko naman. Baka nakaano na ako, o Demar Pigay. Tapos sasabihin niya na naman, galing sa tax ng bayan yan. Hindi ako sanay magtrabaho. Okay na yun, may gym ako, meron ako sariling negosyo. Okay na sa akin yun. Di ba? Diyos ko naman. Kayo, trabaho, baka DDS, trabaho, okay na yan, trabaho kayo. Eto, magsalita lang ako dito. Bukas, may 50 mil na ako. Diba? Sabi ko nga sabi ng mga tao, Boss Mark, bakit hindi ka tumakbo ng ba't hindi ka tumakbo ng pagka-congressman o hindi ka tumakbo sa senador? Sabi ko, ayoko ho. Hindi ko kakayanin yung mga haba-haba ng mga Quadcom, etc. Quadcom, biruin mo, meron 6 na oras, 12 oras. Eto nga, 1 oras lang akong magsalita, napapagod na ako eh. Ayan mo na yun. Madaming tax dyan. Magtatrabaho ko, mapapabilang yung tax doon sa ipopondo kay Sara Duterte, tapos hindi naman ipapaliwanag sa akin kung saan mapupunta yung tax ko. Di ba? Yung mga DDS, sige, kayo magtrabaho kayo, huwag kayong umasa doon sa papiso-piso comment ninyo. Piso-piso comment. Eto na trabaho ko, piso comment. Magtrabaho ka, Mark Ramos, piso. Tapos kapag kabilihan na ho ng bigas, umaatungal. Hanap ng 20 pesos na bigas. Di ba? Sabi ni ang ina nyo, Mark, shoutout! Hindi ba live? Si ang ina nyo. Live tayo, madam. Sabi ni Jordan G, tanga mo dyan sa part na yan. Sa dami ng, huwag ka na maingay. Baka malunod ka sa tax na binabayad. Eto nga lang YouTube na ito. Ay, naku po. Alam niyo po kung magkano ang napupunta sa tax ng Pilipinas dito sa YouTube na to? Huwag niyo na pong alamin. Baka mabuko niyo pa po kung magkano, yung buwan-buwan. Anyway, mga boss, Chief Amo Sir, sabi ni JCast, DDS extension yan ng 50 cents army.